Hello mga vlogmates! So bago tayo mag-start ng ating trip sa Northern Ireland, pakita muna natin ang bago naming bahay na nabili. Let's start. Pagpasok nyo, makita nyo yung hagdan papunta sa first floor. Pero dito, pagkaliwa nyo, meron siyang kitchen. And then, nandito yung living room. Ang ganda. Drop light, ay may light. And sa kitchen and living room, makita nyo yung patio here sa labas. Then, ayan, patio sa labas. May salamin tayo para mas lumawak yung tingin natin sa property. And then, pasok nyo dito. Nandito naman yung kitchen. And then, pag pumunta pa kayo doon, nandito yung study room bahay. Napakaganda, minimalist and modern yung design niya. Meron tayong dishwasher, washing machine, fridge, at kumpleto na lahat. Lahat ng appliance. May stove at air fryer. Kat naman tayo sa taas. So, pag land nyo dito sa taas, makita nyo naman ang aming bathroom. And, na may bathtub, may LED light na mirror. And ito yung gusto namin kasi ayaw namin talaga mag-bathtub palagi. Gusto namin itong enclosed lang na shower. Ito yung first bedroom namin. Ayan, so hindi naman siya ganun kalaki, pero okay na, kasya na yung cabinet dito. Kung gusto maglagay ng maliit na study table, ayan, may lampa dito sa gitna. And then this is the master's bedroom. Dito malawak. So kita niyo yung neighborhood namin. And tingnan niyo yung backdraft or wallpaper. Itong wallpaper, ating master's bedroom. Malawak siya syempre kasi master's bed. At yan mga vlogmates, ang ating bagong bahay na mortgage ngayong taon. So masaya kami dahil ngayon ay natupad yung aming pangarap na magkaroon ng aming sariling bahay. So see you later sa Northern Ireland mga vlogmates. Hello mga vlogmates! Good day sa inyong lahat. Welcome back to our channel. Sana ay okay kayo at ay daan yung araw ngayon. Nandito tayo ngayon sa Northern Ireland, dito sa Belfast, because we are going to celebrate Jill's birthday sa May 7. So ngayon ay May 5 at Sunday ngayon. Kakarating lang natin from London, Luton Airport to Belfast Airport. I think our departure is 2:40 and then nag-arrive kami ng mga 3:45. Or 3:50. So, mabilis lang talaga yung biyahe. Madali lang kasi nga, Northern Ireland is still part of United Kingdom. Kaya hindi mo kailangan masyado ng marami checks or hindi mo kailangan magpunta sa migration, i-check ka nila. So, dito madali lang. And yung flight fare yata namin ang nabayaran ni Julie is EasyJet siya, mga nasa £100. Pero doon sa EasyJet na yun, hindi included yung walang walang free baggage for cabin bag. So, ang free lang niya is yung personal bag na 15 kilograms. Kaya, ang ginawa namin, kumuha kami ng isang one piece 23 kilogram para mas makamura kami. So, syempre dito pupuntahan natin yung mga sikat na mga tourist spots gaya ng Giant Causeway. Marami pa yung mga sikat na tourist spots dito sa Northern Ireland. At abangan nyo na lang yan sa mga susunod na mga araw. And see you later mamaya. Lakad-lakad tayo sa city center. And dahil ngayon ay spring at magsa-summer, ang daylight natin is until mga 8 o'clock. So kung 4 o'clock ngayon, meron pa rin tayong time. So see you later mga vlogmates. And don't forget to subscribe and share our videos. Thank you! Hello, andito tayo na ngayon sa city center ng Belfast and nasa likod ko ngayon yung Belfast City Hall at historically, culturally, napakahalaga nito at makikita nyo dito sa likod ko, yan si Queen Victoria. Malaki yung ginawa niya at ginampanan dito sa Belfast, dito sa Northern Ireland. So, this City Hall was built the year ng 1906, so medyo parang na siya, 100 years na, more than 100 years. And Baroque style yung architecture niya. Ayan. So, dito pa, marami pa mga statue dito ng mga important na mga tao na nag-contribute sa Northern Ireland. After discovering the historic Belfast City Hall, we decided to explore the city center and we went to a souvenir shop. And because tomorrow is a bank holiday, people are out and about.
So dito, kasi Sunday ngayon, dito sa Northern Ireland, nandito kami sa alley na kung saan maraming mga pub, mga bars. So yung mga tao talaga, halos lahat dito. Nandito rin yung isa sa mga sikat na bar na nakalimutan yung pangalan. Nadaanan namin siya kanina. And makita nyo, tingnan nyo, dito sa harap ko, may mga iba't ibang mga beer, mga whiskey, mga alak. Kasi di ba nga yung Ireland, dito nang galing yung Guinness. Kaya yan, kasi nga talagang sobrang active ng mga tao sa bar. Talaga naglalasing talaga sila. Marami pang susunod. Okay, like that's it was also it came from. Yeah. I don't know. Hello mga vlogmates, nakasurvive tayo sa glider. Dahil first time namin, nakala namin contactless yung glider. Yung pala, kailangan mong mag-book online o kaya mag-book ka dito. Ayan. So, kailangan mo mag-book dyan. So, medyo nakakaya lang kasi nag 1, 2, 3 tayo sa glider. So, yung glider, kailangan pag isang trip lang, 220 pounds. Pero meron din silang mga yung 1 day, per day, 3 days, multi, mga ganun-ganun. Pero online meron yung TransLink. So, doon pwede ka doon mag-book, pre-book ng journey mo, journey ticket. So, yun, nakasurvive tayo, kinabahan kami kasi baka mamaya may mag-check. Kala kasi namin contactless. So, ngayon, alam na namin. Ngayon, mag-grocery na tayo, pupunta na tayo sa Tesco. So, maraming kainan dito sa Airbnb na binook namin. Vlogmates, ang naluto natin may gulay, pasta, ito yung na-air fryer nating mushroom, onion and garlic, pasta, burger, and sausage. So yun ang kakainin natin. Pero meron pa rin tayong binili dito nasa fridge, yung mga microwavable, and syempre may mga drinks, yogurt, at yung mga pinag-grocery natin, tinapay, mga snacks. Pero ito at least meron tayong freshly made na food na pwede nating kainin. So, dahil wala kaming container, lalagyan na lang natin yan ng cling. Para bukas, pati sa susunod na araw, diretso na, papainitin na lang. So, yun, mga vlogmates. Hello, mga vlogmates. Good morning. Nandito tayo ngayon pa rin sa Belfast and this is our second day. And mamaya pupunta tayo sa Giant's Causeway. And pag pumunta kayo dito sa Belfast, you can use the application, yung Get Your Guide app para mas madaling yung mas madali kayong makabook ng mga package. So, ang package na kinuha namin is yung Game of Thrones package na nalaman ko to dahil nagtanong ako sa mga kasama ko na nakapunta na dito sa Belfast. So, yung Giant's Causeway na yun yung ibang klaseng rock formation na malapit sa dagat and isa sa mga highlight ng Northern Ireland. So, kita-kits tayo mamaya and tara na! Hello, andito tayo sa Carrick Fergus Walled Town. So, andito yung story of the town. Ginawa siya noong 1608, 17th century, medieval, ayan. So, ito yung isa sa mga port o isa sa mga walled town. Parang intramuros sa Pilipinas. Ayan. So, yun, may statue ng isang captain. Captain Dobbs Jr. daw. And tinayo siya ni King William III. So, kung alam niyo yung history ng UK, ng Ireland, si King William III ang
unang nag-set foot dito sa Ireland. Ayan, yung castle at nandun yung medyo, nakalimutan ko yung body of water. Lalagay ko na lang sa description later. We're already inside the castle or walled town. Ito yung outer. Makikita nyo dun may mga canyons. Dito may shop, may souvenir shop dito. Ayun yung main entrance nila. Para akong bumalik sa medieval era. So we're here in their shop, sa souvenir shop. Ano yan? Ginger beer stout. May mga, mga weave nila locally produced na weave handkerchief. Ayan, ganda. Ganda ng mga nila dito. Kaya pero medyo pricey. So dito pa na, para makapasok pa, you need to pay, magkano? $8.99 for admission. Hello, good afternoon mga vlogmates. Nandito tayo ngayon sa Carrick Arid Bar. So, yung stop natin, yung isa sa mga highlight ng trip na ito, yung rope bridge, yung may dalawang parang rock formation na malaki tapos may rope bridge. Closed daw sila pero sabi nung tour guide namin na hindi raw nagpapapasok doon kasi kailangan bayad ng 10 pounds. So dati daw, libre daw yun. Pero ngayon, nagpapabayad na sila ng 10 pounds. Pero ang nire-reason out nila is kulang sila ng staff, shortage of staff. So ngayon nandito tayo sa isang restaurant dito sa Bali Town, dito Indonesia, hindi Bali, Indonesia. Dito sa Northern Ireland at dito stop muna tayo for lunch. And because we are here in Ireland, Northern Ireland, ito yung Irish coffee nila, tikman natin. Meron siyang pait, pero yung Irish cream na ginamit nila, yun yung nag-neutralize ng pait niya. Kaya masarap, okay siya. Titikman natin yung Balintaway Burger. Pwede na french fries lang kainin. Sarap. May bacon, may beef. May mga vegetables. Huwag mo nang hawakan ng kamay mo, hangin yung kamay mo, tapos aray mo, hiwain mo sa gitna. Yun yung lalakarin natin. Tapos sa likod nun, yun yung Giant Causeway. Yun yung Giant's Causeway pala yung Giant Causeways. Nakawawa yung aso, nilalamig siguro. So yung last na bus nila is 3:30 PM. And nandito na tayo sa shuttle. Return yung kinuha natin mga vlogmates. So pag papunta ka lang 1 pound, pero pag return syempre 2 pounds. So yan. Ayun yung mga kasama natin. Dahil tamad kami maglakad, papagod lang kami and kulang na sa oras. Kaya mas maganda to, mas magandang option. So after 5 minutes, nandito na tayo sa Giant's Causeway. So ito na mga vlogmates ang Giant's Causeway at ipapakita ko na sa inyo yung ganda ng historical UNESCO Heritage Site na ito. Hello mga vlogmates. So ayun, pabalik na tayo sa ating bus at medyo bad news because it is not allowed to fly drones here in a National Heritage Site. Pero i-search natin yan, pero alam ko talaga medyo strict sila sa National Heritage Site. So nung tumataas na yung drone, biglang may nagsalitang no. So medyo syempre kinabahan tayo kasi baka mawala nga yung lisensya ng drone natin at lisensya ko. So ngayon ay hindi na tayo nagbus. Tayo ay nag-hike at mas maganda ang pag-hike dahil mas lalo mo na-appreciate yung ganda ng lugar, ng nature. Ayun si Jill. Medyo kapagod lang kasi nga paakyat na to. So see you later. Next natin is yung dark hedges o yung King's Road sa Game of Thrones. We have arrived in the dark hedges. So susundan lang daw sila.
Hello, it's already 7 p.m. dito and ito tapos na yung ating package, ating tour. Pupunta tayo sa Queen's University dito sa Belfast kung saan, ayun, hindi ko pa rin alam yung istorya niya pero tingnan natin. Hello mga vlogmates, good morning. This is our third day in Belfast. So today we're going to the city center and pupunta tayo sa Titanic Quarters. Kung marami pang hindi nakakaalam na dito ginawa yung Titanic, and shipbuilding city rin ang Belfast. And next is yung jail museum and magba-Black Cab tour tayo. Yung Black Cab tour, yun yung explain nila lahat ng mga murals dito sa Belfast. Kasi kung mapupunta kayo dito, halos lahat ng mga streets merong murals and napakagaganda. So, see you later mga vlogmates. So, nandito na tayo sa loob ng Titanic Belfast. So, makikita nyo dito merong restaurant, merong souvenir shop sa likod ko. Ayan, souvenir shop. And may ticket booth, syempre. Pero, you can book online naman para less hassle. So, kakatapos na namin nung Titanic experience tour. At makikita nyo dito mga vlogmate, may pila na siya. Mga 11 o'clock na yata, 10:30 to 11 o'clock. So, I recommend na pumunta kayo dito ng 9 o'clock. Maaga talaga kasi tingnan nyo. May pila, pero mabilis lang naman eh. Nakakaakit na silang lahat. So, mga vlogmates, nandito tayo sa likod ng Titanic Belfast at natapos na natin ang Titanic experience. Maganda yung experience, nakita mo kung paano ginawa yung Titanic, paano sila nagsimula, kung ano yung history nila, history ng Titanic. Pero habang pumupunta ka sa gitna, sa peak, hanggang sa matapos, medyo nakakalungkot lang yung istorya ng Titanic dahil nga doon sa iceberg, lumubog yung barko, marami namatay, maraming nasawing buhay na kaya naman maiwasan, pwedeng ma-avoid. Pero dahil nga maraming lapses, maraming pagkukulang, so yung Titanic is lumubog. So marami natutunan yung mga tao. Maraming natutunan pagdating sa mga ships, mga ganyan, na hanggang ngayon, yung mga natutunan doon, hanggang ngayon ina-apply pa rin sa modern world. Medyo nagkaroon ng disasters talaga yung nangyari sa Titanic, pero yung mga learnings doon, malaki na iambag sa modern society, sa modern world ngayon, lalo na sa, of course, sa shipping industry. So ayan mga vlogmates, masaya, maganda yung Titanic Belfast. Marecommend ko ito sa inyo na puntahan pag nandito kayo sa Northern Ireland. Nandito tayo ngayon sa Crumlin Road Jail. Isa ito sa mga historical sites din dito sa Belfast. Pero bago tayo pumunta dyan, ito, sayang, for sale. Tapos ang ganda ng architecture niya. Pero mukhang, syempre, tingnan nyo yung state niya, hindi na na-maintain, napabayaan na. Pero sobrang ganda, oh. Sayang. So ayun nga, nag-bus tayo papunta rito. So kumuha na kami ng one whole day adult ticket for 4.70 para sa glider and metro na yon, yung pink na bus, pati yung blue ay yung glider na parang violet na bus. So nandito na tayo sa entrance ng Crumlin Road Jail. Ayan siya. So ito pala dati
ito yung pinakamagandang jail noon dito sa Belfast. And ito yung napaka-advanced. Pero ngayon hindi na ginagamit. At ginawang parang jail museum. Parang marami kang matututunan sa history nila, yung mga nakakulong dito, kung paano sila ina-execute, kung paano yung buhay nila dito sa kulungan. So, napuntahan din to ni Queen Elizabeth II and kinonstruct to ni Mr. Lanyon nung panahon na yon. At ito yung pinaka-magandang jail nung mga 1800. Mga vlogmates ito, dito sila nililibing, ito yung gravesite nila sa wall. So, naglalagay sila ng mga mark sa wall. Ito pa mga isa. Dito sa wall na to. So hello, this is the third stop of our trip today. Third day na natin sa Belfast. So nandito tayo sa Madden's Bar and inaantay lang natin yung Black Cab. So yung Black Cab na yun, itutour niya kayo dito sa Belfast and sabihin niya yung about sa Peace Wall, sa mga murals, sa mga sasabi kwento. See you later mga vlogmates. If you want to know more about the history of Ireland, you should try the Black Car Tour experience. The tour guide will explain the murals, the Peace Wall, and the history of Ireland, Northern Ireland, and the United Kingdom. I learned many things, especially history, culture, politics, and religion. Also not to forget the different civil wars and how the Irish people fight for their freedom. So mga vlogmates, nandito tayo sa Peace Wall and magsasign lang tayo dito. Ayan, pwede tayo mag-sign. Wala nang ano, pairam nga lang sa'yo. Nawala ng... Not only freedom, but on how they strive to have peace and equality. Each country has its own unique story. We are proud to be diverse. However, there are some countries that still looking for their own true identity. Northern Ireland showed me that as long as there's respect, there is peace. Peace can unite a nation and unlock its true identity. Hope you enjoy our journey. Thank you very much for your support and please don't forget to subscribe.